Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay ika-19 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Agad pinasakay na Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niya paalisin ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo nga iyan, papuntahin ninyo ako sa inyo diyan sa tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Ako ito. Ang mabuting balita sa linggong ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay isang paglalakbay. Maihalin tulad ito sa paglalayag sa karagatan kung saan maaring masalubong at maranasan ng manlalayag ang malalakas na hangin at malalaking alon. Bahagi ng buhay ang ups and downs o mga pagsubok kung saan maaari din nating maramdaman ang takot na para din tayong nakakita ng multo. Tunay nga na sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, hindi po natin maiwasan ang mga pagsubok at paghihirap. Ngunit sa mga oras ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa, panghahawakan at kumapit tayo sa mga salita ng ating Panginoon sa mabuting balita. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Ako ito. Ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kahusayan upang harapin ang anumang hamon na ating kinakaharap. Ang pagkatakot ay normal na reaksyon sa mga pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay. Ito ay maaring maging isang malakas na hadlang sa ating paglalakbay. Ito ay maaring humadlang sa ating pag-unlad, pagtanggap sa mga pagkakataon at pag-abot sa ating mga pangarap. Hindi ninanais ng Panginoon na tayo ay mabahala, kaya handa siyang magbigay ng kapayapaan, katiyakan at kalakasan sa ating mga puso. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na hindi lamang maging tagahanga, kundi maging tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Sa harap ng mga pagsubok, ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay daan sa atin upang malampasan ang anumang hamon sa buhay. Huwag nating hayaan na ang takot at kawalan ng pananampalataya ang maghari sa ating mga kaisipan. Bagkus, itaguyod natin ang pananampalatayang nagbibigay lakas sa atin. Huwag nating kalimutan na ang ating Panginoon ay lagi nating kapiling at kasama sa tuwing tayo ay nahaharap sa mga unos at pagsubok. Tayo ay tinatawag na manalig at magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot dahil hindi tayo nag-iisa. Kapiling natin ang ating Panginoon. Sa gitna ng mga hamon, naroon siya upang gabayan tayo. Ang kwento sa mabuting balita ay isang patunay na ang ating pananampalataya ay hindi lamang salita, kundi isang buhay na may pagkilos. Tinatawagan tayong magtiwala at lumakad sa landas ng pananampalataya na walang takot at pag-aalinlangan. Huwag nating hayaan na ang takot ay magdulot sa atin ng pagkabahala at pagkabigo sa ating mga gawain. Sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, handa tayong sumuong sa mga hamon at pagsubok na may pagtitiwala at pananalig
na sa bawat hakbang na ating ginagawa, kapiling natin ang ating Panginoon. Siya ang ating lakas at gabay sa gitna ng mga unos at pag-aalinlangan. Kaya huwag tayong magpatangay sa takot. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa ating pagtitiwala kay Jesus, binubuksan natin ang ating sarili sa Kanyang awa at biyaya. Hindi tayo dapat mabahala sa mga hadlang na ating inaharap sapagkat ang ating Panginoon ay laging handang sumaklulo sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Ang Kanyang salita ay nagpapalakas sa atin na nagbibigay ng katiyakan at pag-asa. Kaya ang mga salita ng ating Panginoon sa mabuting balita, lakasan mo ang iyong loob, ako ito, huwag kang matakot, ay nag-aanyaya sa atin ng mga sumusunod. Una, magtiwala kay Jesus. Kilalanin natin at magtiwala sa Kanya bilang pinagmumulan ng kaginhawaan, lakas at gabay. Maunawaan ng Kanyang mga salita ay may otoridad at kapangyarihan at maniwala na kasama Kanya sa bawat sitwasyon. Pangalawa, hanapin ang Kanyang presensya. Itaguyod natin ang isang relasyon kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, meditation, at pag-aaral ng banal na kasulatan. Araw-araw, hanapin natin ang Kanyang presensya. Makiusap tayo sa Kanya, nagabayan ang ating mga saloobin, mga gawain, at mga pagpasya o desisyon. Palalimin ang pagkaunawa sa Kanyang mga turo at sa mga prinsipyo na Kanyang ipinahayag. Pangatlo, sundin at isabuhay ang Kanyang mga turo. Ang mga salitang inihayag ni Jesus ay hindi lamang para sa intelektual na pagmumuni-muni, kundi para ating isabuhay araw-araw. Magsikap tayong isabuhay ang Kanyang mga turo tulad ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, pagpapakita ng habag sa mga nasa laylayan at mamuhay ng matuwid at tapat. Pang-apat, ibahagi ang Kanyang mensahe. Bilang mga tagasunod na Jesus, tayo ay tinatawag na ibahagi ang Kanyang mensahe ng pag-asa, pag-ibig at kaligtasan sa iba. Ipakita ang kapangyarihan ng Kanyang mga salita at maging isang patutuo ng Kanyang biyaya at katotohanan. Sa pangkalahatan, ang angkop na tugon sa mga salita ng Panginoon sa mabuting balita, lakasan mo ang iyong loob, ako ito, huwag kang matakot, ay ang pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya, pagbabago ng ating buhay at pagkatao, pagsunod, pagsabuhay, at pananatili sa Kanyang mga turo. Sa pamamagitan nito, maaari nating maranasan ang kaganapan ng buhay at ang kapayapaan na nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.